Magandang gabi po sa ating lahat. Hindi po sanay si Ate Des na naka-record, but still, salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay binibigyan pa rin ng Panginoon ng pagkakataon na makapakinig po ng kanya pong mga salita, makapag-service, makapaglingkod po sa Panginoon sa pamamagitan po ng pakikinig ng kanyang mga salita. Sa gabi pong ito, ako po ang inyong teacher. At nawa po, I pray na kahit po nasa kanya-kanya tayong mga tahanan, ay mag-focus po tayo sa salita po ng Panginoon sa gabi pong ito. Bago po tayo magsimula, samahan niyo po si Ate Des sa atin pong pananalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat patuloy, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Salamat po sa patuloy niyo pong biyaya at habag na patuloy pong nararanasan ng bawat isa po sa amin. Tunay nga po, Panginoon, karapat-dapat ka sa lahat ng pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoon. Abba, Father, kami po sa gabing ito ay dumadalangin po sa inyo. Idinudulog po namin ang aming mga puso, Panginoon, ng laman ng aming pong mga isipan, ng aming mga puso, ng buo naming pagkatao, lahat po ng mali, lahat ng pagkukulang, lahat ng marumi, Panginoon, sa amin, lahat po ng aming kasalanan, pagkukulang, patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo sa mga bagay po na iyon, Panginoon. Nais po naming maglingkod, Lord God, sa gabing ito, makinig ng iyong mga salita, maparangalan ka, Panginoon, malugod ka sa aming mga buhay, habang kami po ay natututo at habang ina-apply po namin ito sa amin pong mga buhay. Marami pong salamat. Ang iyong Holy Spirit po, ang iyong amin pong guro at tagapatnubay, Panginoon, sa gabi pong ito. Ang lahat po ng ito ay para po sa inyo. Ikaw po ang maitaas, maparangalan at malugod sa gabi pong ito, Panginoon. Muli, salamat sa inyo pong pagsama. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Nawa po ay ang bawat isa po ay nasa mabuting kalagayan. Bagamat malakas ang ulan, meron pong mga areas na binaha. Pero salamat sa Panginoon dahil patuloy po ang kanyang pag-iingat po sa bawat isa po sa atin. Sige po, sa gabi pong ito, tayo po ay samahan niyo po ako sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Atin pong pag-aaralan ay nasa aklat po ng ikalawang Juan or 2 John. Binigyan po ni Ate Des ng title, naka-flash na po yata sa inyong mga screens, The Request, The Warning, and The Joy. Kalawang sulat po ito ni Apostle John. Sige po, mag-start na po tayo. I pray po, I encourage po ang bawat isa po sa inyo na nanonood. Bigyan nyo talaga ng time. Kasi hindi nyo po mauunawaan kung may tatayo, may gagawin, di ba? Kahit nakikinig, kahit naka-play, iba pa rin po yung naka-focus po kayo. So I pray, ibigay nyo po yung 100% na focus po ninyo sa salita ng Panginoon. At bigyan nyo ng I believe hindi naman po ito matagal. Bigyan nyo po ng oras ang salita ng Panginoon. Sige po, sa gabi pong ito, magsimula na po tayo sa atin pong pag-aaral. Sige po, 2 John. You can open your Bibles po kung meron kayo sa inyo pong mga tahanan. Sabayan nyo po ng pagbasa po si Ate Des. Sige po, finlash na din po natin sa ating mga screen. Game na po. Mula sa matandang pinuno ng iglesia, para sa hinirang naginang at sa kanyang mga anak, na tunay kong minamahal. Hindi lamang ako, kundi ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan ay nagmamahal sa inyo, sapagkat ang katotohanan ay nasa atin ngayon at magpakailanman. Next verse po, sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig, ipagkakaloob sa atin ng Diyos Ama at ni Hesukristo na anak niya ang pagpapala, habag at kapayapaan. Verse 4, labis akong nagagalak nang makita ko ang ilan sa iyong mga anak na namumuhay ayon sa katotohanan, alinsunod sa utos ng Ama sa atin. Verse 5 po, at ngayon, ginang, hinihiling ko sa iyo na magmahalan tayong lahat. Hindi ito bagong utos, kundi isang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na.
At ganito ang pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. At ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una, mamuhay kayo ng may pag-ibig. Sige po, next verse po. Verse 7, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya. Ayaw nilang kilalanin na si Hesukristo'y dumating bilang tao. Ang ganoong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagpaguran. Sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa Kanya ang Diyos. Okay, nandyan pa po sa inyong mga screens. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay nasa Kanya, ang Ama at ang Anak. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa Kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Hindi ko po yata na-flash. Gawain. Sige po, susunod pong verse. Okay, verse 12. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit ayaw ko nang gumamit ng papel at tinta. Sa halip, ako'y umaasang makapunta diyan at makausap kayo ng personal upang malubos ang ating kagalakan. Verse 13, kinakamusta ka ng mga anak ng iyong kapatid na babae na hinirang. Okay, makikita niyo po, itong pag-aaralan po natin ay, ayan na po yung buong chapter po ng 2 John. Wala siyang chapter 2, chapter so forth, wala po. Isang chapter lang po siya. Sapag ito po ay isinulat po ng Apostle John sa isang ginang, sabi doon sa unang lines ng verse 1, sinulat po niya para po sa hinirang na ginang, or sa English po, elect lady, or sa ibang translation, chosen lady, at sa kanya pong mga anak. So, sige po, mag-little background po tayo. Ang 2 John po, ito, ikalawang sulat po ni Apostle John. Syempre po, technically, sinulat po ni Apostle John, very obvious, which is seen, pinatunayan na po nung first part ng letter, ano yung sabi niya? From the elder, tinawag po niya ang kanyang sarili na elder, yun po yung translation sa English. Sa Tagalog, yung binasa po natin, mula sa matandang pinuno ng iglesia. So, ito po ay from Apostle John, at ito po ay isinulat niya para sa isang hinirang na hinirang na ginang. Nakakabulol yung Tagalog. Sa English po, the elect lady, the chosen lady, at sa kanya pong mga anak. Parte po ng background, ang 2 John po ay it deals with the same problem as 1 John. Diba? Siyempre, kalawang sulat na to. Etong 2 John, kagaya din siya, nagdi-deal din siya dun sa kagayang problema ng meron sa 2 John. False teachers influenced by the beginnings of Gnostic thought were threatening the church. Ang problema po or ang challenge po nung time po ng 1 John and 2 John ay nagsisimula na pong lumaganap. Yun pong mga false teachers. Dala-dala po nila yung katuruan na, kung napapakinggan nyo na po ngayon is Gnosticism, tama po ako. Gnostic thoughts. Yun po, mamaya itatakal natin ano po yun. The strategic difference is that while 1 John has no specific individual or church specified to whom it was addressed, 2 John has a particular local group or house church in mind. So, ang pinagkaiba po, though parehas siya ng dinidil na problema, nagsistart na yung Gnostic thoughts, Gnosticism at that time, ang pinagkaiba, si 1 John, kumbaga,
wala siyang specific individual na sinulatan, pero si Second John, makikita po ninyong meron. Merong specific person kung kanino yung sulat na yon. O, sige, itakal na po natin. Gnosticism, sana tama po ako ng banggit. Gnosticism, influenced by such philosophers as Plato, finish ko po ata iyon. Okay. Plato advocated a dualism, asserting that matter was inherently evil and spirit was good. As a result of this presupposition, these false teachers, although attributing some form of deity to Christ, denied his true humanity to preserve him from evil. Ano ibig sabihin nun natin this? Gnosticism, sa madalit salita po, ito po ay kaisipan or ideology, sabihin natin na ganyan, belief na sabi niya, dualism, asserting that matter was inherently evil and spirit was good. So, ibig sabihin po, ang kanila pong paniniwala, itong Gnosticism, is ang matter. What is matter? Anything that occupies space and has mass. Tama ba ako? Yung matter, sabi natin yung physical, para mas medyo mababaw. Yung physical is inherently evil. At yung spirit is good. So, yun. Ngayon, dahil yun ang pananaw nila, ang nagiging resulta, etong false teachers po na ito, ang tingin nila kay Jesus Christ ay dinideny nila yung pagiging human ni Jesus. Kasi nga, sa kanila, ang human, yung matter, yung physical, is evil. So, some form of deity ni Christ, okay sila, pinaniniwalaan nila na may somehow pagka-Diyos si Kristo, pero dinideny nila yung katotohanang 100% man siya. Kasi nga, sa Gnosticism, ang paniniwala nila, pagka matter, pag human, evil yun. So, si Jesus Christ, since technically sa isip nila ay walang kasalanan, so hindi human si Jesus. So, yun yung background ng Gnosticism. Etong katuruan po na ito, Gnosticism, ay ito na yung nagsisimula pong umikot sa mga disciples nung panahon po ng 1 John and 2 John. Okay. Ang focus po ng 2 John is that these false teachers were conducting an itinerant ministry among John's congregations, seeking to make converts and taking advantage of Christian hospitality to advance their cause. Ngayon, etong mga false teachers po na ito, talagang nagmi-ministeryo sila. Ang ministeryo nila ay pasukin yung mga bawat kongregasyon para hikayatin sila sa bagong turo na ito. They are taking advantage yung hospitality, yung kindness nitong mga Kristiyano para mapasok nila itong turo na ito. The individual addressed in the greeting, yung kung kanino isinulat yung verse, yung 2 John po na ito, sabi doon kanino sinulat, hinirang naginang. Sa English ko na po gagamitin, sa elect lady and his children. Sabi dito, yung elect lady and his children inadvertently or unwisely may have shown these false prophets hospitality. Or John may have feared that the false teachers would attempt to take advantage of her kindness. Ngayon, etong 2 John, look at the whole background po, umiikot na tong Gnosticism. Etong 2 John, sinulat po ni Apostle John kasi po, baka meron siyang fear, meron siyang worry, meron siyang kaisipan na baka mapasok etong elect lady and these children kasi nga, hospitable sila, kind sila, ganyan. So, pwedeng napasukan sila o pwedeng mapasukan pa lang nitong klase ng false teaching po na ito. That is why Apostle John wrote
to the elect lady and his children. So nakikita nyo na po yung background, bakit merong 2 John. 1 John was written to the whole congregation, to the church as a whole. Pero itong 2 John, sabi ko nga, as sweet as it is, ay sulat niya po sa specific individuals, to the elect lady and her children. May nagsasabi po na, may ilang commentary po na ito pong 2 John ay sinulat po sa isang iglesia at sa mga members nito, kaya sinabing ginang and his children. But the more natural understanding in the context, however, is that it refers to a particular woman and her children who were well known to John. So, ite-take up natin siya as really sulat doon po sa isang ginang at sa kanya pong mga anak. It is just really very good to take note na pag inisip nyo po, personal yung sulat, di ba? Doon sa babae at sa kanyang mga anak. Pero nasa Bibles po natin ngayon. Di nyo po ba naisip yon? Bawal tayong magbasa ng sulat ng may sulat, di ba? Nagagalit kayo pagka may nagbabasa ng messenger nyo. Kasi para sa inyo lang yon. Pero isipin po ninyo, ang galing lang po ng Panginoon. Yun pong sulat ni Apostle John to this specific lady and his children ay umabot po sa mga Bible po natin ngayon. Diba? You come to think of it. It is because we need this one. Kailangan po natin ito. May gusto pong ituro ang Panginoon sa atin through this second letter of Apostle John. So, ano po kaya yung gusto ng matutunan po ng Panginoon? Samahan niyo po ako sa paghimay ng mga ilang points po ng 2 John po na atin pong pag-aaralan sa gabi pong ito. I hope all of you guys are ready. Sige po, yun na po yung background. So alam nyo na yung picture, yung whole picture, why it is written, to whom it is written, kanino ibinigay, kanino galing, bakit ibinigay. Ayan, sige. Tingnan na po natin. First point, the request. Kung matatandaan niyo po yung title ko kanina, the request, the warning, and the joy. Hirapan si Ate Des mag-isip ng title kanina. Sige po, number 1, the request. Ang request po, or ang plea, or sa ibang translation, beseech yung ginamit. Or sa iba, urge ni Apostle John sa ginang. Continue to walk in truth and in love. Magpatuloy sa pamumuhay sa katotohanan at pag-ibig. Balikan po natin yung verse natin. Siguro po sa akin maliit, siguro sa inyo hindi kasi na kayo agad, nasa screen na kayo agad. 2 John 1 verses 1 hanggang verse 1 hanggang verse 4. Mula sa matandang pinuno ng iglesia, binabalikan ko lang po, para sa hinirang naginang at sa kanyang mga anak, na tunay kong minamahal. Hindi lamang ako, kundi ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan ay nagmamahal sa inyo, sapagkat ang katotohanan ay nasa atin ngayon at magpakailanman. Sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig, ipagkakaloob sa atin ng Diyos Ama at ni Hesukristo na anak niya ang pagpapala, habag at kapayapaan. Verse 4, labis akong nagalak nang makita ko ang ilan sa iyong mga anak na namumuhay ayon sa katotohanan, alinsunod sa utos ng Ama sa atin. So, makikita po natin sa pasimula pa lang, very clear yung mensahe ng pagbate ni Apostle John dito sa ginang na kanyang kinakausap. Makikita po natin maganda yung fellowship, yung relationship po ni Apostle John to this elect lady. Hindi lang po yung si Apostle John, yung may magandang relationship, pati po yung ibang mga disciples doon. Sabi doon, hindi lamang ako, kundi ang lahat ng nakakaalam ng katotohanan ay nagmamahal sa inyo. So, technically, kasama dun sa sulat ay yung mga pagbati din po ng mga kasamang disciples po ni Apostle John. So, makikita niyo natin, this lady maintains a harmonious relationship with Apostle John in truth and in love.
Pati po yung mga kasama ni Apostle John, bumabate, nakikiisa dun sa sulat for this elect lady. Ito pong babaeng ito ay namumuhay sa katotohanan at sa pag-ibig. Even po dun sa verse 4, makikita po natin, naka-flash pa yata. This lady was able to raise her children in this truth. So, yung elect lady na ito ay naituro din niya sa kanyang mga anak. Yung truth na kanya pong natutunan. Nagagalak si Apostle John na makita ang ilan sa kanyang mga anak na namumuhay din po sa katotohanan. Diba? Gano'n naman yun Nakakagalak po sa mga teachers, sa mga life group leaders. Kami po, natutuwa kami kapag po nakikita po namin na natututo po yung mga members. Natutuwa kami pag naririnig namin na naia-apply po ninyo yung natutunan po ninyo sa mga turo. Nakikita namin na isa sa pamuhay nyo. Kami po yung unang-unang natutuwa, kasunod po ng Panginoon. So, yung tema po nung unang talata, Apostle John, at yung iba pang mga kasama niyang disciples, ay meron pong magandang relasyon sa babaeng ito. Dahil sila, pare-pareho po ay namumuhay sa truth, sa katotohanan una nilang napakinggan, at ipinamumuhay ngayon ng may pag-ibig. Very clear yung words about truth and about love. Na-mention ni Apostle John that this truth, ang katotohanan ito, will be with them forever. So, yun po yung kanilang pinagsasaluhan. Yung fellowship po na nakabase sa truth at nakikita po sa kanila pong pag-ibig sa bawat isa. This book may be addressed to specific individuals, sabi po natin kanina. But the Lord allowed this to be in our Bibles today. So, ito pong sulat din po na ito ay para sa atin din po ngayon. Nakatulad po nung elect lady ay namumuhay po sa katotohanan at sa pag-ibig. So, by extension, tayo po na namumuhay, nabubuhay sa katotohanan at sa pag-ibig, pwede nating i-claim. Pwede nating sabihin, para sa akin din, yung 2 John po na ito. So, ano man po yung turo na nahandyan, if you are like the elect lady living in truth and in love, para sa atin po, yun pong 2 John po na ito. Sige po, ituloy po natin yung verse. Now I ask you, sabi po ng 2 John 5-6, Now I ask you, lady, ito na po yung request niya, not as though I were writing to you a new commandment, but the one which we have had from the beginning, that we love one another. And this is love, that we walk according to His commandments. This is the commandment, just as you have heard from the beginning, that you should walk in it. Tinagalog po natin yata ito. Nandyan po, naka-flash. Thank you, Lord. Sige po, verse 5 in Tagalog. At ngayon, ginang, hinihiling ko sa iyo na magmahalan tayong lahat. Hindi ito bagong utos, kundi isang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. At ganito ang pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una, mamuhay kayo ng may pag-ibig. Okay? So dito, sa verse 5, makikita po natin yung unang punto po ng letter ni Apostle John. Ang unang punto ay yung kanya pong request. Request na na mamuhay sa katotohanan at may pagmamahalan. Hindi po niya nire-request ito dun sa elect lady dahil walang pagmamahal yung ginang, walang pagmamahal yung elect lady, kundi reminder na ipagpatuloy ng ginang yung utos na nasa kanila na simula pa. Utos po na magmahalan. Sabi nga, this is not a new commandment. Apostle John is telling the elect lady, hindi ito bagong commandment, kundi dating utos na simula pa ay nasa atin na. Ano ba yung dating utos? Ang binabanggit po, we could see po in John. Ito 2 John. Ito yung sulat ni John mismo. John, Gospel of John, 13:34-35. Ito po yung utos na tinanggap nila from the very start.
Ang nagsasalita po dito sa John 13 ay si Jesus Christ. Ano yung ibinigay ni Jesus Christ na commandment? A new commandment I give to you. This is Jesus speaking. That you love one another even as I have loved you. That you also love one another. By this all men will know that you are my disciples if you have love for one another. So, ito yung utos na nire-request ni Apostle John doon sa ginang. Na ito yung utos na hindi na bago. Kasi nga, binigay na ng Lord Jesus Christ yan from the very start. Sabi doon, at ano ang pag-ibig na tinutukoy? Mamuhay tayo ayon sa utos ng Diyos. Obeying God is loving God. Lagi-lagi nyo na pong nadidinig yan. Obeying God is loving God. If you say you love God, then nakikita dapat sa inyo pong pagsunod. 'Di ba? Ang pag-ibig ay nagre-resulta po ng pagsunod. Hindi po ito nire-request ni Apostle John dahil wala siya nito, kundi ini-encourage po niya yung elect lady and his children to excel even more. To excel even more. Magpatuloy, dumagdag pa, mag-grow pa, mas dumami pa, ganyan. We could see din po yung same tema ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians 4, 9 to 10. Now as to the love of the brothers and sisters, you have no need for anyone to write you. Apostle Paul po ito, talking to the Thessalonians, okay? Pero yung tema, to excel even more, ay parehas po. Sana yun? You have no need for anyone to write to you. For you yourselves are taught by God to love one another. Verse 10, for indeed you practice it toward all the brothers and sisters who are in all Macedonia. But we urge you, we urge you, we beseech you, we encourage you, we request, we ask, brothers and sisters, to excel even more. So makikita po natin, ang request, encouragement is damihan mo pa, excel more, di ba? Magdagdagan mo pa, yung love mo maging mas malalim pa, mas malawak pa, mas madami pa. Yun yung punto, yun yung request ni Apostle John to this elect lady, na mag-excel siya even more. Marami po sa paligid natin ngayon yung iba't ibang relihiyon, iba't ibang paniwala, beliefs, different sects, marami ng kung ano-ano, di ba? Ang dami ng, parang di mo na mabilang. Different sects na makikita natin, different sekta, different religion, different beliefs. Makikita po natin na nagtatalo-talo, nagdedebate. Nakapanood na po kayo ng ganon. Siyempre, wala po akong kausap, nagdedebate, online, nakakakita na kayo ganon, diba? Alam ko, familiar kayo sa mga ganon. Nagdedebate, pinagtatanggol yung kani-kanilang mga paniniwala. Nakapanood na kayo. Minsan nakapanood ako ng ganon, kaya lang nakakainis lang. So, tinigilan ko na, hindi na ako nanood ng ganon. So, ganon, nakakapanood kayo, maraming ganyan ngayon. Pero, tingnan niyo po, kung paiiralin po ninyo yung practicality and common sense, sa mga nagdedebate po na yon, hanapin po ninyo sino sa kanila yung nagtuturo ng pag-ibig at nagpapakita ng pag-ibig at the same time. Diba? Lahat tayo naniniwala God is love. Diba? Sino sa mga taong ito yung hindi lang nagtuturo ng love, bagkus higit sa lahat kinakikitaan ng love? Meron? May makikita kayong ganon na nagdedebate sila, nag-aaway. Di ba parang wala tayong makikitang ganon, puro sila awayan, puro sila pataasan, ako ang magaling, ako ang tama. Di ba? Patigas ang pataasan. Kung sinasabi po natin that God is love, dapat nakikita po iyon sa ating pamumuhay. Ngayon, bakit ko sinasabi ito? Kasi common sense, kung kayo na lang mamimili doon, wala kayong pipiliin. Kasi kung naniniwala kayong God is love, wala doon sa mga tao na yun yung love. Kasi nga,
debate, pataasan, pagalingan. So, dun pa lang malalaman po na ninyo kung sila po ay disciple ni Christ. Diba? Tama yung verse kanina eh. Malalaman mo na ang disipulo ni Kristo ang isang tao kung nabubuhay siya sa pag-ibig. I remembered po, minsan napanood ko naman, si Pastor John MacArthur. Naririnig nyo na yan sa amin nila, Pastor. Pastor John MacArthur, hindi ko matandaan kung television or radio station yon. May kasama siyang iba't ibang teachers or iba't ibang, siguro, pwede nating sabing mga nagde-debate, yan, mga ganyan. From that show, merong isang topic na pag-uusapan, tapos yung mga inimbitahan na mga teacher, mga guru na ganon, ay sasabihin nila yung views nila. So makikita po ninyo, kung nadaan yan sa wall nyo, or kung gusto nyong i-search, makikita po ninyo, yung mga teachers, talagang nagpapagalingan, nagdedebatihan sila. Pero po, kapag si Pastor John na yung natatanong, nakaka-encourage kasi yung buhay niya. Kaya I have to tell him sa inyo paano ko na-encourage. Nakakatuwa kasi si Pastor John, pag siya na yung tinanong, very calm, very relaxing, sasagot lang siya. Normally ang sagot niya, this is what the Bible says. Ito ang sinasabi ng Bible. Doon siya lagi halos nagsisimula. Very firm, very steady yung pagsagot niya. Pero with all humility, with all love, proclaiming, standing, giving what is the truth. Di po ba? So, very important talaga yung pagmamahal. So, kung gusto po ninyo na tayo po ay makilala bilang mga totoong disipulo ni Kristo, patuloy po tayong mabuhay sa katotohanan at sa pag-ibig. Sumunod po na verse. Ang sabi po, nadoble ko po yata. Yan na. 1 John 4:7-8. Beloved, let us love one another, for love is from God. And everyone who loves is born of God and knows God. The one who does not love does not know God, for God is love. So again and again, ang paalala po at request po sa atin, through the second letter of John to the elect lady, is to continue to walk in the truth and in love. Meaning, to excel even more sa atin pong pag-ibig. So, okay. Tapos na po tayo sa point number 1. Yung point ni Apostle John is, the request niya is that this lady and his children would continue living in the truth and in love. Next point. Pangalawa, the warning. Or may warning, watch yourselves. Tagalog, mag-ingat kayo. Susunod ko na po yung verse. 2 John verse 7. For many deceivers have gone out into the world, those who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh. This is the deceiver and the antichrist. So, while this lady is living and abiding in the truth and in love, and Apostle John is reminding her, requesting her na mamuhay patuloy dun sa pag-ibig at sa katotohanan, meron din pong warning si Apostle John. At ang warning po niya, ano sabi dun sa verse? Many deceivers, maraming mga deceivers, manloloko, false teachers, ang naglipa na po, na poproklama, nagtuturo ng maling turo. No, naalala nyo po, binanggit ko kanina, Gnosticism. So, ito po yung tinutukoy ni Apostle John sa verse 7 po na ito, na maraming false teachers na nagtuturo na si Jesus Christ daw po ay hindi nagkatawang tao. They don't believe in humanity of Jesus Christ. So, point number 2 ay yung warning ni Apostle John na ano ang warning? Watch yourselves. Bantayan ang iyong sarili. Mag-ingat. Tingnan na po natin yung kasunod na verse. 2 John verse 8. Watch yourselves that you do not lose what we have accomplished, but that you may receive a full reward.
Nandyan din po yung Tagalog. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagpaguran. Sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. Okay, yung word po na watch yourselves, yung watch, galing po siya sa salitang blepo. Okay, blepo. Blepo means to turn the thoughts or direct the mind to a thing. To consider, to contemplate, to look at, to weigh carefully, to examine. O, yun pala yung ibig sabihin ng salitang watch yourself. Pinakamagandang practical way is to weigh carefully. Timbangin mong mabuti. To examine. I-examine mong mabuti. Sino? Yourselves. To weigh yourselves carefully, to examine yourselves. Kagaya din po yan, yung thought po na yan, ay ganito din yung punto po ng Panginoong Jesus nung sinabi po niya sa Matthew 24, 4-5. And Jesus answered and said to them, "See to it that no one misleads you. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will mislead many." So yung salitang see to it, blepo din po yung ginamit po diyan. Ibig sabihin, you examine carefully, you weigh carefully, pag-isipan mong mabuti. Yun po yung warning ni Apostle John. Care and caution are needful. Noon pong isinulat po ito, yung care and caution, kailangan. Look to yourself. Sabi po ng verse na binasa natin, the more deceivers and deceits abound, the more watchful the disciples must be. Delusions may so prevail that even the elect may be endangered thereby. Ang lalim naman at this, ibig sabihin lang po, habang dumadami yung mga deceiver, yung mga false teachers, habang dumadami yung mga maling paniniwala, the more and more and more kang dapat nagbabantay ng iyong sarili. The more watchful the disciples must be. Habang dumadami sila, naririnig nyo na yan, triple time, double time, mas lalong dapat ikaw, mas maging watchful sa iyong sarili. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagpaguran. Sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. Yun po yung translation sa Tagalog. This is a potent warning. All the eternal reward one earns by seeing Christ purely, eagerly, and effectively in the Spirit can be diminished by any aiding or abetting of false teaching. Ano ibig sabihin? Ang lahat ng walang hanggang gantimpala na natamo sa pamagitan ng pagtingin kay Kristo ay maaaring mawalan ng saysay, maaaring mabawasan dahil sa anumang pagtulong at pagsuporta sa mga maling turo. So yun, kaya kailangan niyang mag-ingat. Kasi yung mga rewards na kaakibat ng pakikipag-isa mo kay Kristo ay pwedeng mabawasan. So while this lady is abiding in truth and in love, habang, imagine niyo po yung picture, habang itong lady na ito, yung elect lady at ang kanya pong mga anak na sinulatan, ay habang sila po ay patuloy na nabubuhay sa pag-ibig sa katotohanan, ay on the other side of the picture, or pwede nating sabihin, sa paligid ng picture nitong ginang po na ito, ang mundo po na kanyang ginagalawan ay nagkalat naman po yung mga false teachers. Naglipa na po sila sa paligid. At ang warning po ni Apostle John, ano yung warning? Watch yourselves or look to yourselves. Bantayan mo ang sarili mo. Kamusta naman po ang pagbabantay? Kamusta po ang pagbabantay po natin sa atin pong mga sarili? Or ang binabantayan mo yung kapitbahay mo? Hindi, bantayan po ang ating mga sarili. Or madalas, walang pagbabantay na ginagawa sa sarili. Meron po, wala?
Kayo po makakasagot niyan. Pero katotohanan yun, madalas walang pagbabantay sa sarili. Go with the flow lang palagi. Okay lang yan. Ayos lang yan. Wala lang yan. Hindi ako madadala niyan. Di ba? Ganyan po tayo palagi. Hanggang hindi mo na po napapansin, wala ka na pala sa Lord. Nakuha ka na po ng mundo. Nasa mundo ka na. Nakuha ka na ng mga false teachers na ito. Bakit? Kasi po, hindi ka nagbantay. True? Hindi po natin napapansin, mas marami po yung times na finifeed po tayo ng mundo. Mas madami po yung time natin sa mundo. Na-mention to ni Ate Kata nung last Sunday na nagturo siya. Kasi pagising pa lang sa umaga, kung wari titingin ng oras, pero ang totoo magse-cellphone na, matutuluyan ng mag-scroll. Diba? Habang kumakain, nagse-cellphone. Bago matulog, cellphone na naman. Di ba mas marami po yung times na unguarded tayo? Hindi po natin nababantayan yung atin pong mga sarili. Tapos, kapag ka po binabantayan ka ng life group leader mo, nagagalit ka. Kapag may nagpapaalala sa'yo ng mali ka, nagagalit ka. Kasi po, ayaw niyong bantayan yung mga sarili niyo. Diba? Kaya tayo nako-call out yung attention kasi ayaw nating bantayan yung sarili natin. Kaya yung tagapagbantay natin, nako-call out tayo. Alam niyo po, yung pagbabantay sa atin ng ating mga leaders, sa Bible po yan. Tingnan niyo po, Galatians 6:1, Brethren, even if anyone is caught in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, each one looking to yourself so that you too will not be tempted. So, kapag po nire-restore kayo ng inyo pong mga life group leader, binabantayan kayo, pinapaalalahanan kayo, magpasalamat po kayo kasi ginagampanan po nila yung kanya lang tungkulin. Ayan o, restore such a one in a spirit of gentleness. Kailangan kasi kayong maibalik. Kailangan kayong maikorek. Kailangan magising kayo sa katotohanan na kayo po ay may ginagawang mali. Again, kung ayaw nyo pong makorek, kung ayaw nyo pong ma-call out, bantayan po ninyo ang inyo pong mga sarili. Sabi po ng Luke 21:34-36. Be on guard. Nasa English po, Be on guard so that your hearts will not be weighted down with dissipation and drunkenness and the worries of life. And that day will not come on you suddenly like a trap, for it will come upon all those who dwell on the face of all the earth. But keep on the alert at all times, praying that you may have strength to escape all these things and are brought to take place, that are about to take place and to stand before the Son of Man. Kinuha ko po yung Tagalog nung verse 34 and verse 36. Sabi po ng 34, mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing, at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Kung hindi ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon. Tatalunin ko po yung verse 36. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Di ba? Napakahalaga po ng warning. Huwag daw po tayong malulong sa labis na pagsasaya. Kasi baka akala mo happy-happy lang, yung pala malayo ka na sa Panginoon. At matuon din po, yung paglalasing, wala naman na siguro sa ating ganito ngayon. Kung meron pa, repent and ask for the forgiveness and change from the Lord. Yung kasunod po, at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Yan, parang doon pasok tayong lahat no? Masyado tayong tinutuon natin yung isip natin sa mga alalahanin sa buhay na ito.
Sabi daw po doon, verse 36, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Huwag po nating hayaan na maiwan yung sarili po natin ng walang pagbabantay. The first warning po sa elect lady is to look for yourselves. Bakit? Kasi nga, pwede pong mawala, na-mention kanina, pwedeng mawala yung lahat ng natutunan mo, lahat ng gantimpala. Eventually, mawawala po yung blessings, magagandang bagay na kaakibat ng mga lessons mo. Yung eventually affected po yung mga lessons, yung mga meron ka, eventually nawawala. Tingnan niyo po itong Revelations 3 verse 11. I am coming quickly. Hold firmly to what you have. Look at that one. Hold firmly to what you have, so that no one will take your crown. Hawakan daw pong mabuti. Panghawakan mong mabuti. Ano yung tinutukoy dyan na what you have? Ano yung what you have dyan? Oh, yan yung pananampalataya mo. Ano ba yung mga magagandang bagay na kaakibat ng pakikipag-isa mo kay Kristo? Una, higit sa lahat, yung forgiveness ng sin mo, di ba? Yung awareness mo sa sin. Ngayong nakipag-isa ka na kay Kristo, aware ka na kung nagkakasala ka. Yung pananampalataya mo, yung pag-asa mo, yung good conscience mo, yung ilaw mo, yung love, yung peace, napakarami po na magagandang bagay na meron tayo, kaakibat po ng pakikipag-isa natin kay Kristo. Ngayon, ingatan daw po natin yung atin pong mga sarili. Dahil kapag hindi po tayo nagbantay, hindi po natin mapapansin, unti-unti pong nawawala sa atin yung mga bagay po na yun. Di ba po totoo? Kapag di po tayo nagbantay sa ating mga sarili, makikita mo, maliit na problema, konting-konting pagsubok lang, nagagapi ka na, napanghihinaan ka na ng loob. Humihina na yung faith mo. Bakit? Kasi nga, hindi ka nagbantay sa sarili mo. Kapag hindi rin po tayo nagbabantay, ito classic, ang bilis-bilis mong magkasala. Agree? Agree kayo? Pag hindi mo nababantayan yung sarili mo, ang dali-dali mong ma-fall into sin, into committing sin, into temptation. Totoo po, di ba? Kapag wala tayong word of God, puro things of the world tayo, di ba ang bilis-bilis po nating mahulog sa kasalanan? Kasi nga po, hindi po tayo nagbantay. Kaya very important that we guard ourselves. Yun po yung punto ni Apostle John. Doon po sa sulat niya sa elect lady. Ibaba po natin yung verse. Nataas po yata ako. 2 John, makisuyo po. 2 John 9 to 11. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa Kanya ang Diyos. Listen to this one. Please focus on these verses po. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa Kanya ang Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay nasa Kanya ang Ama at ang Anak. Verse 10, sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa Kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Uy, Ate Des, may ganito palang verse sa Bible. Hindi pala pwedeng tanggapin. Ulitin ko po yun. Verse 10, sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin. Pwede niyo pong i-post yung, yung YouTube, sa man na kayo nanonood. Buksan niyo po yung Bible niyo at tingnan niyo po kung nandyan talaga po yun. Tidis, totoo ba yun? Nandyan ba yun? Di ba? Andyan po yun. Makikita niyo po yan sa verse 10. Okay, ang overall theme po ng 2 John ay halos parallel po, kaparehas po sa tema ni 1 John. Si 2 John, si 1 John, halos magkaparehas po sila ng theme overall. Ang overall theme po nila is
back to the basics of Christianity. Kumbaga, pinapaalala ni Apostle John sa kanila yung basics ng Christianity. Ano yung basics na yon? Adherence to the truth, namumuhay ka sa katotohanan, sa love, sa obedience. Yan po, parehas yan ng tema. The apostle, however, conveys an additional but related theme in 2 John, the biblical guidelines for hospitality. Sabi po dito, sa 2 John, however, merong additional na gustong ipaliwanag or ituro si Apostle John. The biblical guidelines of hospitality. Na-flash ko po yata. They are not cold. We are not cold. Sa 2 John po na yan, pinaliwanag po ni Apostle John. Yun pong patungkol po sa guidelines ng pagiging hospitable. They are not called, we are not called to universal acceptance of anyone who claims to be a believer. Love must be discerning. Hospitality and kindness must be focused on those who are adhering to the fundamentals of the faith. Otherwise, Christians may actually aid those who are attempting to destroy those basic truths of the faith. Anong ibig sabihin noon, Ate Des? Tayo daw po ay hindi itinawag para tanggapin ang lahat ng nagsasabing sila po ay believer. Kailangan daw po ang ating pag-ibig ay merong discernment. Hindi pwedeng tanggap lang ng tanggap. Ay, Christian daw siya eh, tanggap. Ay, parang nagpatugtog siya ng gospel song, tanggap. 'Di ba? Ay, nagsabi siya ng verse, tanggap. Hindi daw po. Hindi daw po tayo tinawag for universal acceptance ng anyone na nagsasabing sila po ay kay Kristo. Kailangan daw po ang ating pag-ibig ay may discernment. Merong wisdom. Ang hospitality and kindness daw po ay nakafocus on those who are adhering to the fundamentals of the faith. So, ibig sabihin, hindi porkit sinabi niyang siya ay believer, tanggap ka na, paniwalaan mo na, pakinggan mo na. Dapat alam po natin kung tama o mali. At laging pinapaalala sa atin, paano mo malalaman kung tama o mali siya kung hindi mo alam yung tama? Paano mo malalaman yung tama kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nakikinig sa Word of God? Babalik at babalik po talaga doon sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Sabi dyan, otherwise, Christians may actually aid those who are attempting to destroy those basic truths of faith. Kasi kapag ginawa natin, natanggap tayo ng tanggap, hindi po natin namamalayan, ay nagbibigay tulong na tayo sa kanila para maipalaganap yung mali po nilang katuruan. The apostle seriously warns his readers against showing hospitality to such deceivers. Although his exhortation may appear on the surface to be harsh or unloving, the acutely dangerous nature of their teaching justified such actions, especially since it threatened to destroy the very foundation of the faith. Ano daw ulit, Ate Des? Anong ibig sabihin? Yung si Apostle John, seryoso siyang nagbibigay ng warning na ito sa kanyang sinulatan. Ano yung warning niya? Warning na huwag kang basta-basta maging hospitable doon sa mga deceivers, sa mga false teachers. Parang pwede niyong makita na yung, Ate Des, grabe naman yun. Ang harsh naman. Ang harsh naman yung nung turo ni Apostle John. Huwag mong tanggapin sa iyong bahay. Ano yung word kanina? Huwag mong batiin, sabi ng verse 10. Medyo ang harsh naman, medyo unloving naman. But nung time po kasi nila, acutely dangerous in nature yung teaching po nung mga false teachers na to. At talagang ang ministeryo nila ay pasukin
yung mga totoong Kristiyano at gawing convert ng maling paniniwala. So, ganun din kasi kagrabe yung false teaching and false teachers nung time ni Apostle John, kaya kailangan niyang tapatan, sa madaling salita, kailangan niyang tapatan ng somehow very aggressive way din para hindi siya makapasok sa mga totoong believers nung time po na yon. These false teachers were carrying on a regular campaign to destroy the basic fundamental truths of Christianity. Ito kasi mga false teacher nito talagang dala-dala nila yung turo na talagang sisira sa fundamentals, sa basics of true Christianity, sa basics ng katotohanan ng Christianity. Sabi po dito, complete disassociation from such heretics is the only appropriate course of action for genuine believers. So, dahil aggressive itong mga false teachers po na ito, ganun din dapat yung action ng mga Kristiyano para hindi po sila makapasok. Kaya ganun na lang, somehow masabihin natin, very harsh and very strict yung yung bilin, yung warning ni Apostle John to the elect lady and his children. Ganon kahigpit yung bilin po ni Apostle John patungkol sa pagtanggap sa mga false teachers. Yung elect lady na mention ko po kanina, pwede kasing napasukan na siya, napakinggan na niya, or pwedeng papasok pa lang sa kanya kasi pwedeng mag-take advantage dun sa kindness niya, sa loving, sa hospitality niya. Kaya ganun na lang din po kahigpit yung bilin ni Apostle John. Ang turo pong ito ay hindi po buhat sa mga leaders po ninyo. Or hindi po galing kay pastor. Baka sabihin po ninyo, naku, pinagbabawalan kami ni Ate Des. Bawal daw sabi po ni PB. Bawal daw sabi po ng life group leader. No po. You can take note po. 2 John verse 10, ang nagsabi po niyan. Hindi po namin to inimbento lang. Hindi po nagmula sa utos po ng kung sino-sino lang. Ito po ay nasa mga Bible po ninyo. Again, kung ayaw po ninyong maniwala, i-post po ninyo yung video at tingnan nyo po yung inyong mga Bible. 2 John verse 10. Basahin nyo po, yan po ang utos ng Panginoon. Ang punto po is not to aid them. Huwag nating tulungan in some ways. In any way. Huwag po nating tulungan in any way sa pagpapakalat ng maling turo. O di ba minsan, na-experience yun na ba? Di ba merong iba, nagpapamigay pa ng meron silang mga magazine. Parang dati naabutan ko yun ng bata ko eh. May magazine pa, tapos pag kinuha mo, yung ending pala babayaran. Ewan ko kung ganun na ngayon. Parang dati ganun nung bata ako, babayaran mo yung magazine. So, ikaw na tumanggap nun, nagbayad, di you're helping them. Diba? So, make sure not to aid them, not to help them. Nung time po nila, kaya ganun kahigpit, ganun ka-aggressive yung action na gusto ni Apostle John, ay kasi nga, nung time na yun, sobrang aggressive din itong mga false teachers. Ngayon, naniniwala naman po ako, personally, na pwede naman po nating i-know at i-reject sa pamamaraang hindi naman po bastos. At still, nandun pa rin po yung respeto po sa kanila. Diba? So, we could reject, we should reject po sa pamamaraang hindi bastos, may respeto pa rin po. Nowadays po, naglipa na po yan. Marami pong nagbabahay-bahay, di ba? Na-mention ko kanina, nagbibigay ng babasahin, merong grupo naman, iimbitahan ka sa pagpamamahayag nila ng kanilang beliefs, di ba? Nag-iimbita, tapos sa dulo may pakain, o di ba? Ginagamit pa ng mga politiko yun para magdala ng maraming tao doon, di ba? May mga ganon. Meron namang mga debate online. Makikita po natin. Yung mga debate online, galit sila sa mga sumasalungat sa turo nila, yung mga ganyan. So makikita po natin, nagkalat yan. Sa panahon po niyan, hindi lang false, sa panahon po natin ngayon, hindi lang po false teachers po ang nagkalat. Marami po ang ginagamit ng kaaway para
i-deceive tayo, i-distract tayo, guluhin tayo. Hindi lang po mga maling turo o mga maling aral. Hindi lang po twisting ng truth. Andyan po yung adding and subtracting kung ano-ano. Andyan po yung wrong ideology. Andyan po yung, yung mga uso ngayon? Self-love, me time, yung mga ganyan. Love naman, wag mong kakalimutan yung sarili mo. Yung mga ganyan, diba? Meron pa, nauso yun yung manifesting ideas. Diba? Tingnan po ninyo kung nasa Bible po yung mga ganyan. Idagdag po, yung mga ganong bagay, yung mga iba't ibang turo na ganyan, ginagamit po yan ng kaaway ngayon. Hindi lang false teachers, ginagamit po ng kaaway yung mga ganyang bagay para po guluhin tayo, para po i-twist yung truth ng kung ano yung nasa Bible. Idagdag nyo pa yung mga gulo sa politika. O sino dito hook na hook sa politics. Diba? Nauubos po yung oras natin sa kapapanood ng mga nakakalungkot na kaganapan po sa politika, sa gobyerno natin. Hindi naman po natin alam yung totoong side doon. Alam nyo ba? Di nyo naman alam kung tama kayo o mali kayo. Pero hook na hook tayo. Yung buong oras nyo nandun. Bakit? Kasi ginagamit din po ng kaawayan, bukod po sa false teaching, ginagamit din po ng kaawayan para ilayo po tayo sa salita ng Diyos. Para wag kang magbasa ng Bible. Kaya, anong sabi kanina? Point number 2, yung warning, blepo, weigh, examine carefully yourselves. That's the point number 2. So the second picture we could see sa ating pong pag-aaral, etong elect lady, namumuhay in truth and in love, habang siya po ay in-encourage, ni-request ni Apostle John na ipagpatuloy all the more yung love na yon, ay kailangan din po niyang bantayan yung kanya pong sarili na huwag pong tanggapin, huwag pong magbigay ng kahit kaunting tulong doon sa mga false teachers na naglipa na. So, makikita po natin, dalawa na po yung point natin. Pangatlo pong pwede po nating matutunan. Yung third, the joy. Kanina, merong request, magpatuloy sa pagmamahal, sa katotohanan. Pangalawa, merong warning. Kailangan ingatan mo, bantayan mo yung sarili mo. Yung pangatlo na pwede po nating makita, the joy. Maintain genuine Christian fellowship. Dalhin ko na po dun sa verse. Sa Tagalog, marami pa sana akong sasabihin sa inyo. Ngunit ayaw ko nang gumamit ng papel at tinta. Sa halip, ako'y umaasang makapunta diyan at makausap kayo ng personal upang malubos ang ating kagalakan. Kinakamusta ka ng mga anak ng iyong kapatid na babae na hinirang. So, makikita po natin dito dalawang bagay. Yung joy. Ano po yung joy? Meron. Yung elect lady. Finlash ko na po dalawa. The joy of having a spiritual mentor. Yung unang joy ng elect lady, makikita po natin, ay yung pagkakaroon, yung blessing na meron po siyang personal elder and mentor. Binanggit po ng verse, marami pang gustong sabihin si Apostle John sa kanya. Meaning, marami pang gustong i-remind, pwedeng marami pang gustong i-commend, marami pang gustong ituro. Ang sarap naman po ng gano'n, Meron po kayong isang tao na ganyan po sa inyo, lagi kayong tinuturuan, lagi kayong pinapaalalahanan, lagi kang tinataas, lagi kang ine-encourage. Make sure to keep those people in your lives. Kasi po, mahal po kayo ng tao na yon. I pray meron. Ganun po si Apostle John sa babaeng ito. Ayaw po niyang sa sulat iparating ang message niya. Gusto niya, face-to-face na. In person. Alam niyo po, itong 2 John, yung pinag-aaralan natin, at yung 3 John, sila po ang shortest epistle, shortest letter sa New Testament, each containing less than 300 Greek words. Pareha sila, maikli lang, 300 Greek words lang, less than 300 Greek words lang yung sinabi, and each letter could fit in a single papyrus sheet. Ibig sabihin, yung letter na yon sobrang ikli, kasya siya sa isang papel. Pero kahit maikli lang, take note, ayaw po ni Apostle John
nasa sulat na lang sila magtagpo. He wanted to see the lady and her children in person. It's very good and very sweet to take note po. How the old apostle really loved and took good care of the flocks of God. Alam niya po, ang laki ng danger for them because of these false teachers. Kaya eto po siya, at his old age, kaya din niya tinawag yung sarili niyang elder. At his old age, writing letters to them, reminding them of the truth. Kaya tayo po pag may nagpapaalala po sa atin, ang tingnan po natin yung pagmamahal po nila. Hindi po yung agad pinag-iisipan natin silang nangingialam sila. Your leaders po, mahal po kayo niyan. Kahit pa i-risk niya yung risk na baka sumama yung loob nyo, baka magtampo kayo, kahit na may risk na ganun, gagawin pa rin po niya yung pagpapaalala. Kasi po, mahal po niya kayo, dapat po kayong maituwid. Just like Apostle John to his readers. At yun po yung joy na meron yung elect lady po na to. The joy of having a spiritual mentor. Pangalawa po niyang joy. Galing, may kasunod pa. The joy of having a biblical fellowship. Second joy po ng elect lady, meron po siyang biblical fellowship. Sabi nung verse natin kanina, sa halip, ako yung maasang makapunta diyan at makausap kayo ng personal upang malubos ang ating kagalakan. So gusto po ni Apostle John, meron silang pagkikita kasi gusto po niyang ma-maintain yung fellowship with this elect lady. When believers uphold the biblical standards for fellowship, the result is genuine joy among believers because the truths of the word are maintained. O, di ba? Kapag po kayo sa life group, nag-enjoy kayo sa life group, di ba? Kami po nag-enjoy sa life group. Masarap pong mag-life group kasi you are together enjoying the fellowship in light of the Word of God. Narinig mo na yung truth, itinuro sa'yo yung truth, natuto ka, ipinanalangin ka ng mga kasama mo, minsan or madalas kumakain pa kayo ng literal, may eating fellowship pa kayo, masarap na tawanan, masarap na iyakan. Di ba po? Ang sarap ng blessing po na yon. Yun po yung blessing na meron yung elect lady. The joy of having a biblical fellowship. Tama po? Nag-enjoy po ba kayo sa life group? Kaya lagi pong a-attend ng LG. Minsan natakal namin. Diba tama naman? Wala kayong mapupuntahang ibang grupo na magtuturo sa'yo ng salita ng Diyos, magko-correct sa'yo, mag-i-enlighten, mag-a-uplift sa'yo, mag-i-encourage sa'yo, magsasabi sa'yo ano yung nasa Bible. Wala kayong ibang makikitang grupo na ganun, maliban po sa inyong mga life group. Diba po? So palagi pong umattend ng life group. Gawin nyo na pong buhay yan. Sapagkat sa pamamagitan po niyan, nagkakaroon po tayo ng joy. Kasi blessing po sa atin yung fellowship ng bawat isa. Di ba ba? Another extended application, piliin po ninyo saan kayong grupo sasama. Saan gathering? Sa gathering ng birthday, magbe-birthday party ba ako o magla-life group ako? Di po ba? Choose yung fellowship and relationship na ang Diyos po ang pinararangalan. As simple as it is. Kasi nandun po yung joy. Nandun po yung true joy. At yun po yung blessing na meron, yung elect lady. Sabi po ng 1 John 3 hanggang 4. What we have seen and heard, we proclaim to you also, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. These things we write, so that our joy may be made complete. So makikita po natin, si Apostle John pa rin po ito. Tinuturo. Sabi ko nga kanina, tinuturo sa atin, sa fellowship natin with the believers, with the true believers, tinuturo yung salita ng Panginoon. At yun yung inyo pong pinagsasaluhan. At yun po yung masarap na pagsaluhan. So that our joy may be complete. Totoo naman po, di ba? Meron pa.
Last verse po. Romans 1:11-12. For I long to see you so that I may impart some spiritual gift to you, that you may be established. That is, that I may be encouraged together with you, while among you, each of us by the other's faith, both yours and mine. Ano pong ibig sabihin? Di ba po, pag nasa loob tayo ng fellowship, yung spiritual gift natin, nagagamit natin. Pagka nagagamit natin yung each spiritual gift na meron po tayo, na-encourage tayo, na-uplift tayo. Tama po? Together we are all encouraged. So, ang sarap siguro nun kung bawat isa sa inyo, may gift of giving. Bigayan na lang ng bigayan. Di ba meron ganun gift of giving? Pero anong punto? Sa loob ng fellowship, doon kayo po na-encourage. Ginagamit po ng Panginoon yon to give you joy. To give you joy. May enjoy nyo yung kasama po ng mga kapatid po ninyo na nag-aaral ng salita po ng Panginoon. So makikita po natin, sa pag-aaral po natin ng 2 John, yung 3 punto po ni Apostle John, why writing to the elect lady. Ano nga yung una? The request, the warning, and the joy. Nawa po, meron po tayong natutunan sa gabi pong ito. Dito na po magtatapos si Ate Des sa atin pong conclusion. Conclusion po natin, while we continuously live in truth and in love, enjoying our genuine Christian fellowship, watch yourselves. Watch for yourselves. Habang patuloy po tayong namumuhay sa katotohanan at sa pag-ibig at tinatamasa or ini-enjoy ang ating tunay na Kristiyanong samahan, maging mapagbantay po tayo. Nawa po, meron po kayong natutunan sa ating pong pinag-aralan sa gabi pong ito. Sige po, tayo po ay magtapos sa isa pong panalangin. Samahan niyo po si Ate Des. Sige po, let's pray. Panginoon, Abba Father, kami po ay nagbabalik sa iyo ng pinakamataas na papuri at pagsamba at pagluwalhati, Panginoon. Pasasalamat, Lord God, sa natapos po naming pag-aaral sa gabing ito. Salamat, Lord, hindi mo hinayaang maging hadlang yung bagyo, Panginoon, para hindi kami makapakinig ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na meron pa rin kami, Panginoon, even online, nakakapakinig kami ng iyong pong mensahe, Panginoon, ng iyong mga salita. Natututo kami, nabubuksan po ang aming isipan. Panginoon, ang panalangin po namin ay ang mga napakinggan po namin sa gabi pong ito ay maisapamuhay namin, maalala namin, at mai-apply namin with all wisdom for the glory of your name in our lives, Lord God. Gamitin mo po patuloy ang aming mga buhay para, Panginoon, patuloy na magbigay ng kapurihan, pagsamba, kaluwalhatian sa iyong pangalan, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin. Ngayon po, sa mga panahon po na ito, Panginoon, na meron po kaming kinakaharap na bagyo, proteksyonan mo po ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Panalangin po namin ay, pahinain nyo na po, Panginoon, yung bagyo or ilihis nyo na po. At nang sa gayon, Panginoon, kami po, kasama po ng aming mga kababayan, Lord God, ay hindi na po masalanta, Panginoon. Hindi na po magdulot ng matitinding salanta sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat anuman po ang nangyayari sa aming paligid, nananampalataya, naniniwala po kami. Kami po ay hawak mo sa iyong mga kamay. At patuloy na lumalakad po sa iyong biyaya, sa iyong habag, sa iyong pag-ibig, sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Marami pong salamat. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pinakamatas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa po. God bless you all po.